Sa unang pagdinig sa korte para sa dalawang kasong first-degree murder, si Nick Reiner ay nasa labas ng paningin ng hukom. Inaakusahan siyang pumatay sa magulang niya. Natagpo ang patay sina Rob Reiner at asawang si Michelle sa kanilang mansyon noong linggo. Ilang oras matapos ang mainit na Alice holiday party para sa pamilya Reiner. Ipakikita namin ang mga nangyari sa korte ngayon at bagong larawan ni Nick Reiner sa gasolinahan sa Los Angeles matapos umano niyang patayin ang kanyang mga magulang. Nasa kaso tayo na iniharap ng law and crime. Ako si Chris Istwan. Bago ko talakayin ang nangyari sa korte kung saan unang humarap si Nick Reiner, ipapakita ko muna ang bagong video na ito. Ito raw si Nick Reiner sa isang gasolinahan malapit sa campus ng University of Southern California noong linggo. Ito ay sa lugar ng Exposition Park at ito ay ilang sandali bago siya inaresto ng LA Police Department. Ang National Broadcasting Company Los Angeles ang unang nakakuha ng bidyong ito. At makikita ninyong nakasuot ng jacket at sombrero si Reiner. Meron siyang pulang backpack at mukhang bumili siya ng Gatorade at pagkatapos ay tumawid siya sa kalsada. Dumating ang mga sasakyan ng LA Police Department. May kumikislap na ilaw at inaresto siya. Naaresto si Nick Reiner mga 15 milya mula sa lugar kung saan natagpuan ang mga katawan ng kanyang mga magulang. Makikita sa mapang ito ang layo ng Brentwood sa Los Angeles papuntang Exposition Park. Mas malinaw na rin ngayon ang tala ng oras tungkol sa mga ginawa di umano ni Nick Reiner pagkatapos ng mga pagpatay, ayon sa ulat. Bago tayo dumiretso sa tala ng oras, ipapaliwanag ko muna ang alam natin tungkol sa pinangyarihan ng krimen sa bahay nina Rob Reiner at Michelle Reiner na tinirhan nila ng higit 30 taon. Ang mga magulang ni Nick ay sina Rob Reiner, isang tanyag na direktor ng pelikula sa Hollywood, at Michelle Reiner, isang mga awit at fotograpo. Nagkakilala sila sa set ng When Harry Met Sally, isa sa tanyag na pelikula ni Rob. Natagpuan silang patay sa kanilang bahay sa Brentwood noong linggo alas 3:30 ng hapon, Pacific Time. Sabi sa ulat, ang anak ni Reiner na nasa tamang edad ang nakakita sa mag-asawa. Iniulat ng The New York Times na tinawagan ng massage therapist ang pamilya dahil hindi siya makapasok sa bahay noong linggo. Ayon sa ulat, nadatnan ng anak na babae ang katawan ng ama at agad siyang tumakbo palabas ng bahay. At noong oras na yon, hindi niya alam na patay na rin ang kanyang ina sa loob ng bahay. Kinumpirma ng pulisya na kutsilyo ang ginamit sa pagpatay. Sa ngayon, di pa tiyak kung naniniwala ang pulisya na nakuha na nila ang armas na ginamit sa mga pagpatay na ito. Hindi rin malinaw kung dinala ng salarin ang kutsilyo o kung ito ay kutsilyong nandoon na sa loob ng bahay. Ngayon, si Nick Reiner, 32 anyos na anak ni Rob at Michelle, ay wala sa bahay pagdating ng pulis. Iniulat ng TMZ na pinugutan ang mga Reiner. Ayon sa People Magazine, sinabi ng anak na babae na dapat maging suspect si Nick sa mga pagpatay dahil siya ay, quote, mapanganib. Inaresto si Nick sa harap ng gasolinahan. Nangyari iyon bandang alas 9:15 ng linggo ng gabi, halos 6 na oras matapos matagpuan ang bangkay ng kanyang mga magulang. Hindi natin alam paano siya nakarating ng 15 milya mula sa bahay ng kanyang mga magulang. May ulat na nagsasabing pumunta siya sa hotel nung madaling araw ng linggo. Sabi ng TMZ, nag-check-in si Nick sa isang hotel sa Santa Monica bandang alas 4 ng madaling araw ng linggo. Ang Pierside Santa Monica Hotel ay mahigit 4 na milya mula sa bahay ng kanyang mga magulang. Sabi ng TMZ, may nakakabahalang natuklasan ang mga staff ng hotel matapos umalis si Nick sa kwarto. Natuklasan ng staff na may dugo sa kwarto, sa shower at sa iba pang bahagi ng kwarto. Ayon pa sa ulat, may mga kumot din na nakatakip sa mga bintana. Ayon sa TMZ, ginamit ni Nick ang credit card para mag-check-in sa hotel bandang alas 4 ng madaling araw. Tandaan, halos buong araw ang lumipas bago natagpuan ang mga katawan ng kanyang mga magulang bandang alas 3:30 ng hapon. Ayon sa TMZ, may mga saksi raw na nagsasabing mukhang sabog si Nick. Sabi ng nasabing outlet, wala ring palatandaan noon na nasangkot siya sa anumang marahas na komprontasyon. Ayon sa pulisya, hindi pa nila alam ang eksaktong oras ng pagkamatay nina Rob at Michelle Reiner at hinihintay pa nila ang impormasyon mula sa coroner. Pero kung tama ang ulat mula sa TMZ, ibig sabihin nito ay pumasok si Nick sa hotel room na ito ilang oras lang matapos niyang umalis sa isang engranding holiday party na inorganisa ni Conan O'Brien noong Sabado ng gabi. Ito ang party kung saan unang iniulat ng TMZ na nagkaroon ng malakas na pagtatalo sa pagitan ni Nick Reiner at ng kanyang ama sa party na ito. At ngayon, nalalaman natin ang higit pa tungkol sa pinag-awayan nila. At ayon sa mga ulat, nalalaman din natin kung ano ang nangyayari sa party na ito na naging dahilan ng pag-aalala ng mga tao sa asal ni Nick.
Hindi lang inilarawan si Nick ng ilang tao nung gabing iyon sa party bilang tweaked out, sinabi rin nilang kumikilos siya ng hindi normal. At sinabi nila na palakad-lakad siya sa party na iyon sa bahay ni Conan O'Brien at iniistorbo niya ang mga usapan ng mga sikat na tao. Naglabas ang Hollywood Reporter ng isang nakakagulat na artikulo tungkol sa kung paano raw umasta si Nick sa party na yon. Sinabi nila na nilalapitan niya ang mga tao sa party, tinatanong kung sino sila at kung sikat ba sila. Sabi ng Hollywood Reporter, kakaiba ang inasal ni Nick kaya't may nag-isip kung napadaan lang siya at basta pumasok sa party. Di siya opisyal na inimbita pero tila ayaw ni na Rob at Michelle Reiner na mag-isa siya. Nabahala sila sa paggamit niya ng bawal na gamot kaya tinanong si Conan kung okay bang sumama ang anak nila sa party. Narito pa ang bahagi ng kwento ng Hollywood Reporter na nagpapakita kung gaano kailang at nakakabahala ang ugali ni Nick sa party. Sinasabi na muli niyang tinatanong ang mga tao kung sikat ba sila. Isa sa mga taong tinanong niya ay ang dating Saturday Night Live star na si Bill Hader. Ayon sa ulat, sabi sa artikulo at quote, mahinahong sumagot si Hader kay Nick na abala siya sa isang pribadong pag-uusap. Ayon sa isang taong may alam sa situation, tinitigan siya ni Nick ng matagal-tagal na parang nakakailang wakas ng quote. Kaya muli, ito talaga ang nagpapakita kung paano umasta si Nick sa mga oras bago at pagkatapos mapatay ang kanyang mga magulang. Ngayon, ang mainit na pagtatalo ni Nick at ng kanyang ama na lumabas sa TMZ ay di umano'y dahil sa bastos at kakaibang asal ni Nick sa party ni Conan. Ngayon, bago tayo bumalik sa timeline ng party, kung ano ang nangyari di umano pagkatapos ng party at kung ano ang ginawa ni Nick sa korte ngayon, gusto kong siguraduhin na naintindihan mo ang pinagmulan ni Nick, kung sino siya at ang mga hamon at isyong hinarap niya sa loob ng maraming taon. Uy, kumusta ka dyan? Ayan siya, Nick Rainer. Ito ay podcast na tinatawag na Dopey na tumatalakay sa adiksyon at kung paano nahihirapan at lumalaban ang mga tao dito. Si Nick ay naging panauhin sa ilang episodes ng podcast na ito. Ilang taon na ang nakalipas. Yung nahanap namin ay mula pa 7 taon na sa YouTube. At si Nick ay nasa palabas at nakikipag-usap siya sa mga host tungkol sa kanyang kasaysayan ng pagka-addict. Ngayon, naging bukas si Nick tungkol sa kanyang laban sa pagka-addict. Sinabi niya sa mga tao noong 2016 na una siyang nagparehab, nung 15 anyos pa lang siya. At mahigit 12 beses na siyang nagparehab sa buong buhay niya. At sinabi rin niya na naranasan niyang maging palaboy sa iba't ibang estado. Palaboy sa New Jersey, Maine at Texas. Sa podcast na Dopey, ikinuwento ni Rainer kung paano kapag malinis siya, nananabik siyang bumalik sa Los Angeles at sa dati niyang buhay. Makinig ka. Ano ang nagtapos sa pagiging malinis mo? Hindi ko alam. Ayokong malayo sa bahay at gusto ko lang talagang bumalik sa bahay. Pero gusto mo ring bumalik sa pagyoyosin ng damo at iba pa. Hindi kita hinuhusgahan, Nick. Parang, alam mo yun, parang yung palabas, parang may billion or may libo. Talagang ganun. Alam mo kung ano talaga yon. Parang alam ko na gusto ko talagang bumalik. Sa totoo lang, ayokong tawagin na pagbabalik yon. Gusto ko lang bumalik sa dati kong buhay na parang nagwe-weed, umiinom ng mga tableta. Parang ginagawa ko lang yung gusto ko. At alam ko na kung sisimulan ko ulit yun sa Maine, hindi ko talaga magagawa yon. Ikinuwento ni Nick kung paano siya tumira sa guest house ng kanyang mga magulang at sinubukan siyang paalisin ng mga ito. Nangyari ito noong 2018 at sabi niya nagwala siya at sinira ang lugar dahil sa droga. Nakakatulong din ito para maintindihan ang dinamika ng pamilyang tumutulong sa kanilang anak. Hindi talaga sila sumuko sa anak nila at alam kong maraming pamilya rin ang nakaranas ng ganitong hamon sa adiksyon. Mukhang normal na nangyayari iyon sa bahay ng mga Rainer. Mukhang sina Rob at Michelle, sa kanilang pagsubok na tulungan ang kanilang anak, ay ginawa talaga nila ang lahat ng kanilang makakaya. Napakalungkot ng larawang ito. Nakita namin ang Facebook page ni Nick. Huling post niya ay noong 2018. Larawan nila ng kanyang tatay. Si Rob na isang alamat na direktor sa likod ng mga pelikulang tulad ng A Few Good Men at When Harry Met Sally, ay mukhang sinubukan din niyang tulungan ang karera ng kanyang anak. Sumulat si Nick ng isang pelikula na hindi naging kasing tagumpay ng mga ginawa ng kanyang tatay sa buong karera nito. Alam mo na, ang pamagat ay Being Charlie at may rating itong 6.2 sa Internet Movie Database. Sinulat ni Nick ang pelikula tungkol sa lalaking nahirapan dahil sa adiksyon at kawalan ng tirahan na dinirect ng tatay niya. Ilang mga outlet kabilang ang TMZ ang nagsabi na nitong mga nakaraang buwan, mas naging nag-aalala ang mga Rainer sa mga kilos ni Nick
sa kanyang kalusugan, sa pag-iisip at sa mga issue niya sa paggamit ng droga. Ayon sa TMZ, nang bumalik si Nick sa hotel sa Santa Monica, mukha raw siyang bangag. May mga kaibigan din na nagsasalita tungkol kay Nick. Sinasabi nilang nag-alala na rin sila sa kanyang mga kinikilos. Ayon sa kaibigan ng The New York Post, para raw siyang bomba na pwedeng sumabog anumang oras. Kahit ganoon, marami pa rin ang nagulat na umabot sa puntong makakasuhan siya ng pagpatay sa kanyang mga magulang dahil sa kanyang mga problema. Noong Martes, inanunsyo ng LA Police Department ang mga kaso laban kay Nick. Ayon sa Los Angeles District Attorney, posible pa rin ang death penalty kay Nick kung mapatunayang nagkasala. Huling beses na may pinatawan ng kamatayan sa California ay noong 2006 pa. Nagsimula ang moratorium sa death penalty kay Gobernador Gavin Newsom noong 2019, kaya tayo nasa ganitong kalagayan ngayon. Unang beses lumitaw si Nick sa korte kasama ang kanyang abogado na si Alan Jackson, isang tanyag na depensa sa kriminal na nagdepensa rin kay Karen Reed sa kasong pagpatay kay Pulis John O'Keefe ng Boston. Ngayon, hindi pa lumilitaw si Nick sa korte mula nang siya ay maaresto dahil siya ay nasa proseso pa ng pagkuha ng medical clearance para makadalo. Pero ngayon ay nasa korte na siya kahit na hindi siya nakita ng mga kamera dahil sa napakaikling pagdinig. Pakiramdam ko wala pang 45 segundo ito tumagal. Iniulat ng Cable News Network na kalmado si Nick habang nakaupo sa isang saradong lugar sa korte. Suot ang makapal na asul na one piece na karaniwang tinatawag na suicide vest. Ipinapasuot ito ng autoridad sa mga taong binabantayan nila. Nagdesisyon ang hukom bago ang pagdinig na bawal kunan ng litrato si Nick Rainer ng media. Ang tanging sinabi ni Nick sa korte ay, quote, "Oo, kagalang-galang." Doon niya kinumpirma ang pagsuko ng karapatan sa mabilis na paglilitis. Ayon sa ulat ng Cable News Network, nagsalita rin sandali si Alan Jackson sa mga reporter at harap ng maraming kamera sa labas ng korte. Sinabi niya ito matapos ang pagdinig. Magandang umaga po. May ilang mabilis lang akong sasabihin. Una sa lahat at pinakamahalaga, isa itong napakalaking trahedya na dumapo sa pamilya Rainer. Alam nating lahat yan at taos puso kaming nakikiramay sa buong pamilya Rainer. Meron talagang napakakomplikado at seryosong mga issue na kaugnay ng kasong ito. Kailangang masusing ngunit maingat na pagtuunan, suriin, tingnan at pag-aralan ang mga ito. Hinihiling namin na sa proseso, payagan ninyong umusad ang sistema ayon sa kung paano ito dinisenyo upang umusad. Hindi sa pagmamadali ng paghusga, hindi sa pagtalon sa mga conclusion, kundi may pagpipigil, may dignidad at may paggalang na nararapat sa sistemang ito at sa prosesong ito at nararapat din sa pamilya. Sa ngayon, nakatakda ang arraignment sa ikapito ng Enero. Iyon ang susunod na petsa ng pagdinig at iyon lang ang masasabi ko. Maaaring magkaroon pa ng iba sa susunod pero ngayon ay manatili muna tayo sa kasalukuyang proseso ng pagpapatuloy ng arraignment. Walang mahalagang nangyari ngayon. Babalik tayo para sa arraignment sa parehong departamento sa Enero 7. Magkikita tayo ron. Samahan nyo kami ngayon para talakayin ito kasama ang civil rights attorney na si Joe Richardson. Laging magandang makasama ka sa Law and Crime. Walang masyadong nangyari sa korte ngayon pero mahalaga ang mga detalye at ulat na pumapalibot dito. Talagang napakalungkot nito. Gusto kong pag-usapan ang mga kasong kinakaharap ni Nick Rainer at ang taga-usig ng distrito. Nang inanunsyo niya ang mga kaso, sinabi niyang posible ang parusang kamatayan. Sa Texas, mas mataas ang posibilidad nito kaysa sa California ngayon. Paano nakakaapekto yon sa mga bagay, lalo na dito sa California? Tama. Kaya teknikal na umiiral pa rin ang parusang kamatayan, maaaring may makasuhan kapag may espesyal na kalagayan na pwedeng magresulta sa parusang kamatayan o habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parole. Gayunpaman, si Gobernador Newsom ay nagpatupad ng moratorium sa parusang kamatayan noong 2019. Kaya nitong mga huli, wala pang nabibigyan, alam mo na, wala pang napatawan ng parusang kamatayan. Kahit na sa technical na usapan, pwede ka pa rin dumaan sa ganong proseso. Kung talagang mapapatawan ng parusang kamatayan ang taong iyon sa totoong buhay, lalo na't matagal ang proseso bago makarating sa dulo, may mga automatikong apela at iba pang bagay na ganyan, ibang usapan na yon. Pero ang mga espesyal na kalagayan ay talagang umiiral pa rin. Pwede siyang kasuhan at mapatawan ng parusang kamatayan pero hiwalay na usapan kung mangyayari talaga yon. Kaya kung may isang tao na napatawan ng parusang kamatayan at makukulong siya habang buhay, parang nasa kamay ka na ng sistemang pampolitika. At sino ang nakakaalam, gaya ng 10 taon mula ngayon, kung magbago,
Pagdating sa pananaw ng mga tao tungkol sa parusang kamatayan sa California, sabihin na lang natin na maging pabor sila sa parusang kamatayan, maaapektuhan ka doon. At parang nakasalalay ka na lang siguro sa estado ng opinyon ng mga tao tungkol sa parusang iyon. At hindi ito pampolitika pero alam ng lahat na si Newsom ay tatakbo sa pagkapresidente at marahil gusto rin niyang ipakita ang mas matinding paninindigan sa politika. Hindi ko alam kung aabot iyon sa punto na babawiin niya ang kanyang moratorium o magpapakita siya ng pagiging bukas dito. Yung mga tumatakbo ngayon bilang gobernador, may isang sheriff sa Riverside County at iba pa. Meron ding ilang mga tao na pabor sa parusang kamatayan. Kaya maaaring magbago ang kapalaran depende kung sino talaga ang magiging gobernador. Pero nakasalalay ito sa larangan ng politika, sa political will at sa mga ganitong bagay. Kaya oo, talagang hindi patiyak ang lahat. Kapag tinatalakay ang mga espesyal na kalagayan, sabi ng district attorney, may 2 kaso ng first-degree murder si Nick Reiner. Espesyal ang kalagayan nito dahil maraming biktima. Ano ang ibig sabihin nito? Kaya anumang bilang ng mga kalagayan mula sa Penal Code Section 190.2, ang mga espesyal na kalagayan ay maaaring magdulot ng mas mataas at mas mabigat na parusa. Maaaring habambuhay na kulong na walang parol o parusang kamatayan. Sa kasong ito, ang pinag-uusapan ay ang katotohanang merong maraming biktima. Ang pagkakaroon ng maraming biktima ay maaaring ituring na espesyal na kalagayan. Ang pag-aabang o paniniktik ay espesyal na kalagayan. Ang taong may dating kaparehong krimen ay maaaring ituring na espesyal na kalagayan, ngunit hindi ito kabilang dito. Pero kahit ang tinatawag nilang espesyal na paratang, hindi ko alam kung may malaking pagkakaiba para sa atin sa pagitan ng espesyal na paratang at espesyal na paggamit ng sandata tulad ng kutsilyo at TBP. Isa pang espesyal na kalagayan ay maaring ang labis na kalupitan ng isang pagpatay. Dahil may 2 o 3 paraan ang kanyang kaso, posible ring lumaki ang kanyang parusa kaya mas malaki ang nakataya para sa kanya. Kapag tiningnan natin at marami pa tayong hindi alam ngayon, ibig kong sabihin TMZ. Sigurado akong sanay na ang district attorney sa Los Angeles dito. May ilang outlet na tila sila lang ang naglalarawan ng sitwasyon at nakakakuha ng impormasyon. Alam ng mga tao ang kaunting iniisip ng pulis tungkol sa nangyari, pero hindi ito masyadong inilalantad sa publiko. Ayon sa pulis, kutsilyo ang ginamit, ngunit wala nang ibang detalyeng binanggit. Pagdating sa first-degree murder dito sa California, yung premeditation, ano ba kadalasan ang ibig sabihin ng premeditation kapag pinag-uusapan natin ang pagpatay? At gaano kalayo? Kasi may party sa bahay ni Conan nung gabi bago mangyari ang lahat kung saan malinaw na may nangyaring problema sa pamilya. Pero paano naman yon posibleng makaapekto sa kung ano ang maituturing na plano na di umano'y ginawa ni Nick Reiner para patayin ang kanyang mga magulang? Alam mo, kapag pinag-uusapan ang first-degree murder, pinag-uusapan natin ang sinadyang pagpatay, pinagplanuhan, pinag-isipan, at may masamang intensyon. Ibig sabihin pinag-isapan o pinlano na nila ito bago pa man mangyari. Kaya hindi kailangang matagal ang pagitan. Sige, sa madaling salita, hindi ito resulta ng tiyak na hindi ito self-defense or isang bagay na dala ng bugso ng damdamin kung saan hindi agad naisip ng tao ang ginagawa niya. Hindi ito nangangailangan ng, at iyan ang pinakamalaking irony dito, yung mga bagay na minsan ay hindi naiintindihan ng mga tao. Hindi kailangan ng mahabang oras para magkaroon ng premeditation ayon sa batas. Hindi kailangang may party nung nakaraang araw or nung gabi mismo or kung ano pa man. Maikli lang ang panahon. Ngayon, tatalakayin natin ang ideya ng pag-aalala sa paggamit niya ng bawal na gamot at posibleng issue sa kalusugan ng isip kung tama ang pagkakaalala ko. Kaya ang tanong ay hanggang saan maaapektuhan ng mga iyon kung paano titingnan ng tagahatol ng katotohanan ang kanyang kalagayan ng pag-iisip. Ano ang magpapahintulot na maisama ito bilang ebidensya? Alam mo na, yung mga ganong klase ng bagay. At iniisip ko na maaring yon ang isa sa mga magiging labanan sa panig ng depensa. Depende sa kung gaano kaganda ang ebidensya na meron sila. May kutsilyo ba sila na may DNA? Meron pa ba silang ibang bagay na magtuturo talaga sa kanya? Ngayon kailangan niyang magpaliwanag para mapababa mula first degree sa ibang kaso. At dahil interesante ang bahagi tungkol sa mental health, ibig kong sabihin, walang duda na itong tao na si Nick Reiner, parang nagkaroon siya ng mga issue pagdating sa, ibig kong sabihin, napunta na siya at ayon na rin sa sarili niyang kwento at mga panayam na ibinigay niya. Napunta na siya sa rehab ng mahigit 12 beses, nagsimula siyang mag-rehab noong 15 anyos pa lang siya. Talagang may mga paraan siya para magpagamot sa kanyang addiction, higit pa kaysa sa karaniwang tao dahil na rin sa kanyang mga magulang. At ang malungkot dito, mukhang hindi talaga siya sinukuan ng kanyang mga magulang hanggang sa huli. At makikita natin kung paano tatakbo ang proseso ng batas. Pero kadalasan, paano tinitingnan ng legal na sistema ang mga isyong iyon na maaaring magdulot ng mga problema
sa kalusugan ng pag-iisip. At paano yon? Alam mo, paano naaapektuhan no ng kanyang depensa sa paglikha ng isang simpatikong imahe na isa siyang tao na wala sa kontrol noong di umano'y nangyari iyon? Pakiramdam ko, maring maapektuhan siya sa harap o likod na pinto. Ang harap na pinto ay tungkol sa mga kaso laban sa kanya kung sa lagay ng kanyang pag-iisip, kaya ba niyang maghangad na gawin ito. Meron pa bang ibang palatandaan na sinabi niyang, mga magulang ko, papatayin ko kayo? Yung malinaw siya, alam mo, at mga ganong bagay. Kaya parang, alam mo, depensa iyon sa harap na pinto. Ginagamit mo iyon para makatulong na mapababa ang bigat ng kasong isinampa laban sa'yo. Sa likod na bahagi, halimbawa, kung mahatulan siya ng first degree o kung ano man ang hatol sa kanya. Ang problema niya sa kalusugan ng pag-iisip at adeksyon ay maaring maging dahilan ng pagpapagaan ng parusa, pero baka hindi iyon ang tamang termino dahil tiyak na makukulong siya ng matagal. Pero iyon ay para magbigay linaw at kaawa-awa siya para mabawasan ang parusa, depende sa haharapin niya. So sa tingin ko, siguradong lalabas at pag-uusapan ito. Magiging bahagi ito malamang sa simula at sa dulo base sa kung paano nangyari ang lahat ng ito. At napakaaga pa natin sa laban dito, alam mo yon. Ipagpalagay natin na siya ay nahatulan at ipagpalagay natin na nahatulan siya ng isang mabigat na kaso. Nakikita kong mas magiging mahalaga ito pagdating sa hatol or sentensya. Ang kanyang abogado ay kilala, lalo na sa kaso ni Karen Reed, kaya sigurado akong alam niyo siya kung nanonood kayo ng Law and Crime. At pati na rin si Fraser Baum, isang binatang umano'y nakapatay ng 4 na tao gamit ang kotse. Sa Pepperdine, 4 na kabataang babae. Si Alan Jackson din ang nagtatanggol sa kanya. Kay Karen Reed, mahusay niyang nagawa ang tila paglikha ng alternatibong bersyon ng nangyari kay John O'Keefe. Sa kasong ito, walang kotse pero napakahusay niya sa ginagawa niya. Ano ang naidudulot niya kapag si Alan Jackson ang naging defense attorney ng isang tao? Sa palagay ko may paraan siya sa pagtingin sa mga kaso na tumutulong sa kanyang maintindihan kung ano ang pinakamabuting resulta at yun ang tinutungo niya. Aminado, hindi man kasing dami ng dati kay Karen Reed ang hawak niya ngayon kaya pa rin niya kailangan niyang ilagay ito sa tamang liwanag at alam mo na kung saan na baka mapababa niya ang first degree sa kung anong paraan. Kaya hindi siya maaring makulong habang buhay ng walang parol o mapatawan ng kamatayan. O kaya alam mo na sa likod na paraan ay nagbibigay siya ng ibang pananaw na nagpapagaan sa bigat ng situation. Unang hakbang, tiyakin muna kung may sapat siyang kakayahan. Alam kong binabantayan siya dahil posible siyang magpakamatay. Sinisiguro nilang maayos ang kanyang kalagayan bago pa man siya humarap sa pagdinig, sa pinakahuling pagdinig at iba pa. Unang hakbang, tiyakin na may kakayahan siyang humarap sa paglilitis. Di ko alam kung gagamitin ni Genome Jackson iyon bilang depensa para pahabain pa ito. Minsan, ginagamit ang mga pagdinig sa kakayahan para pahabain ang proseso. Hindi ko alam kung yun ang gusto niya pero interesante ito. Kasi may tao siya na maliban na lang kung may mangyaring himala, siguradong mapapahamak siya, malamang ay mahahatulan at iba pa. Pero si Alan Jackson ang mukhang pinakaangkop na tao para bigyan ito ng magandang pananaw hanggat maaari. Makikita natin kung hanggang saan siya aabot dito kasi wala siyang mga ebidensyang tulad ng sa ibang kaso. Pagdating sa Los Angeles o Hollywood, ang biktima ay si Rob Reiner, isa sa mga biktima. Ibig kong sabihin, isa siyang royalty ng Hollywood dahil sa lahat ng pelikulang dinirect niya at sa panahon niya sa harap ng kamera bilang aktor, lalo na nung dekada 70. Pero meron ka ring mga celebrity na kasama nila nung gabing yon sa party. Si Conan O'Brien, yung kwento niya tungkol kay Bill Hader, kung saan nagkaroon ng awkward na interaction pagdating dito. At malayo pa tayo sa paglilitis at kung aabot man ito sa puntong iyon, iniisip ko rin kung ano ang itsura ng listahan ng mga saksi sa kasong ito. Lalo na yung mga tao. Karaniwan kasi kapag ginagawa ang listahan ng mga saksi, gaano kalayo ang babalikan mo sa pag-iisip ng ito ang mga taong nakasama ng mga Reiner nung gabing iyon at ano ang itsura kung umabot tayo sa puntong iyon. Mukhang may ilang tao mula sa party na yon, tama ba? Ilang tao sa party na yon base sa interaction nila. Kasi mahalaga ang estado ng pag-iisip ng akusado. Tama? May palatandaan na nakipag-ugnayan siya sa iba. Mukhang dinala niya ang pamilya. Dinala siya dahil nag-aalala sila na mag-isa lang siya. Kaya papasok yon. At sa tingin ko kahit sa yugto ng paghatol, tiyak na isasama ang mga issue tungkol sa kanyang kalusugan sa pag-iisip at mga issue sa kanyang pagkagumon. Hindi ko alam kung kilala niya ang ilan sa mga iba pang alam mo na mga taga-Hollywood na kaedad niya or mga ganong bagay.
or kung magkakaroon ng testimonya mula sa mga taong may kaugnayan sa mga Rainer tungkol sa nangyayari sa kanilang anak. Pero tiyak na inaasahan mong may mga tao na magpapatotoo, na may masasabi tungkol sa kalagayan ng kanyang pag-iisip, maaaring nasaksihan nila ito, na-diagnose nila ito, or kung paano man yun nangyari. Dahil hindi natin alam ang nangyari sa loob ng bahay. Sa totoo lang, hindi pa natin alam ang eksaktong oras ayon sa pulisya kung kailan nila pinaniniwala ang nawala ang buhay ng mga Rainer. Pero tiyak na nangyari ito pagkatapos ng party na yon. Mula sa pananaw ng depensa, may paraan ba na masasabi mo na, alam mo itong party na ito, oo, nagkaroon sila ng kaunting pagtatalo sa party na yon, pero may iba pang nangyari sa bahay na talagang walang kinalaman dito. May paraan ba para ihiwalay ang nangyari nung gabing yon at mag-focus lang sa... Naisip ko yung mga alternatibong teorya ni Alan Jackson, na may ibang nangyari sa loob ng bahay na walang kinalaman sa nangyari sa bahay ni Conan. Pwede nilang subukan, pero kung may makakagawa niyan, si Alan Jackson iyon. Pero tingin ko magiging mahirap iyon dahil bukod sa iba pa, siguradong maawa ang mga magulang. Kaya walang gustong maniwala na pagkatapos ng lahat ng taon ng pagpaparehab sa anak nila at lahat ng mga nangyari, gagawa sila ng kahit ano na magbibigay ng ibang pananaw o magpapaliwanag sa mga pangyayari sa likod ng pagkamatay na parang nagpapagaan sa kaso ng akusado dahil sa mga biktima. Sige, hindi ko iniisip na mangyayari iyon. Ngayon may paraan ba para ipakita ang ibang pananaw tungkol sa akusado dahil sa mga issue niya sa kalusugan ng isip at iba pang bagay na hindi makakasama sa mga Rainer ang mga biktima? Oo, maaaring ganoon pero hindi. Walang magsasabing hindi dapat ginawa yon pero naintindihan ko base sa ginawa ng mga magulang. Sa palagay ko hindi talaga mangyayari iyon. Tingnan natin kung kaya nilang paghiwalayin. At ang pakiramdam ko habang mas pinag-uusapan mo kung ano ang nangyari sa bahay, mas mahirap paghiwalayin, mas mahirap putulin kumbaga ang kasamaan ng krimeng ito at ang kaugnay na simpatiya dahil sa kung sino ang pinatay niya. At ngayon, napakaikling pagharap sa korte, walang pumasok na plea ng guilty o not guilty. Ano ang estratehiya sa likod nun? Ibig kong sabihin, ito ay isang bagay na nangyari ng napakabilis. Pero para makuha ang pagpapaliban hanggang Enero 7, ano ang ibig sabihin nito sa estratehiya at ano ang maaari nating asahan na susunod? Maraming mangyayari dito, alam mo, walang anumang detalye ang palalampasin. Walang magiging problema sa mga resources dito. Ibig sabihin, gusto ni Alan Jackson na malaman ang bawat piraso ng information na makukuha niya. Alam mo na, medical na pagiging angkop at iba pa, kaya mabilis itong nangyari. Kaya malamang na napagkasunduan nilang magpatuloy kaya hindi ito kakaiba, lalo na sa isang kasong mataas ang profile tulad nito. Iniisip ko na hindi ito ang huling pagpapaliban na makikita mo. Dahil lahat ay kailangan gawin ang mga bagay na kailangan nilang gawin para maghanda. Si Alan Jackson ay maaring may kaunting pressure sa kanya dahil sa kanyang trabaho, pero sa tingin ko mas malaki ang pressure na mararanasan ng district attorney dahil sa uri ng krimen na ito at dahil lahat ng tao ay nakatutok. Kaya malamang gusto rin nilang maglaan ng kaunting oras para maihanda ang kanilang mga linya at mga kailangan. Sa tingin ko makakakita ka ng mga continuance na napagkasunduan ng magkabilang panig. Sisiguraduhin ng lahat ang tamang at kumpletong detalye. Para lahat ng pwedeng gawin para mas siguro ang resulta na gusto ng bawat panig ay magagawa. Aabutin talaga ito ng oras dahil malaki ang kasong ito. Oo, napakalaking kaso at talagang nagsisimula pa lang. Joe Richardson, Civil Rights Attorney. Laging maganda na makasama ka dito sa Law and Crime. Salamat sa pagsama mo sa amin. Salamat muli Chris, magandang makita ka. Babalik sa korte ang kaso sa Enero 7. Yan ang pagtatapos ng On the Case mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa muli.